Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, eto ho, hindi ba nung pagkakatalaga ni Boyeng Rimulya, nung araw na yon, merong si Justice Mendoza, di ba? Humarap sa commission on appointment para sa kanyang panibagong appointment. Dati na siyang taga Judicial and Bar Council. Kaya lang napapaso 'yon. So, ewan ko ilang taon yun bago mapaso. Humarap siya uli. No, kaya lang naku po. For the first time, na-defer na. At eto nga si Amy ang nag-defer. Tapos there was an interview sa kanya. At dito po ko talaga namang nagulat kay Amy. So everybody was talking about Boyeng Remulia's appointment, di ba? To the Office of the Ombudsman. Ito naman yung tanong sa kanya. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako ha, yung plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Do you believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Ayun oh. So meron na naman siyang okay, good. Meron na naman siyang insinuation that there was a plan A, impeachment, and then plan B, diretso na sa plan C. Hindi kaya kayo ang merong ganung plano? Diba? Ang tanong sa kanya, naniniwala ka ba na ipapakulong si VP Sara? Sagot ka agad ni Amy rito, sigurado ako. Hindi mo alam kung yung reporter na nagtanong sa kanya, kasabwat niya rin eh. Oh. Do you believe na may planong ipakulong si VP? And do you believe na may planong ipakulong si VP Sara? Sigurado ako. Sabi ni Bino, siyempre, mga tuta din ni Duterte ang korte, sabi ni Gideon. Diba? Kaya pala. Dapat ginandahan naman ni Gideon yung pagsasalita niya. Dapat tinawag na lang niyang the Supreme Court is baby pops of the Dutertes. Kaya mainit ang ulo ng Korte Suprema kay Digong. Ay kay Gadon eh. Ngayon, tanong ngayon ito. Nagtanong nga sa akin kailan daw? Kailan daw mapapakulong? Sabi ko, ang tanong, follow up ko namang tanong, kayo ho ba? Kayo rito, tanong ko sa inyo, kayo ho ba? Gusto nyo bang maipakulong ni Boyeng Rimulya si VP Sara? Oh, type 1 ang nagsasabi ng no. And then do nothing doon sa mga nagsasabing yes. Okay? Doon sa nagsasabing no, type 1. Doon sa nagsasabing yes, wala kayong gagawin. Aba? Wala yatang response, ha? Sabi ni Kat Lucido. Buti naman at alam mo, Babaji, na makukulong ang BFF mo. Okay, from Mark. Basta may ebidensya, yes. Diba? So, wala naman akong binanggit na to. Pero marami naman talaga ang nag-aabang na maipakulong ngayong si Boyeng Rimulya na ang nakapwesto bilang ombudsman. Okay. But I would like to inform you, I don't mean to break your hearts. Okay? I don't mean to break your hearts. Hindi po yan magagawa ng ombudsman. Okay? Tandaan nyo ang pwede pong gawin lamang, kahit pagdating po sa, di ba meron tayong tinatawag na impeachable officials. Yon. Hindi ho natin dito pinag-uusapan yung ebidensya. Okay? Hindi po yun. Kung may matibay ba na ebidensya, yung mga ganyan-ganyan, hindi po. Kapag impeachable officials, wala pong kapangyarihan ang ombudsman. Ito nga yung post ni Antonio Contreras. This is actually confusing ito sa mga tao.
Pareho kaming Polsai. Sabi niya, yung lalaki sa Pagadian, si Boy Headshot, na may pinost na tila nagbanta sa Pangulo, hinuli agad ng NBI. Pero itong si Sara, na openly inaming nangontrata na nang papatay sa Pangulo, FL at Speaker, wala lang. Huwag naman ganun, masakit naman yun. May ginawa naman pong aksyon ang NBI natin. Ang problema, hanggang imbestiga lang po ang magagawa ng NBI, ng DOJ, much more ang Ombudsman. Okay? Kapag impeachable official po mga kababayan, kailangan pong unahin ma-impeach muna yung tao. Saka lamang yung iba makakagalaw. Tandaan niyo po palagi yan. Basta impeachable official, kailangan munang matanggal sa pwesto bago masampahan ng kaso. Okay? Ito yung pagbabanta ni Sara nun eh. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM? Ang claim niya, that was a conditional threat. Pero sa presinto na siya magpaliwanag. Baliw itong taong Mali nga rin yun, di nga mapipresinto yun eh. to, tinitrete ng presidente. Maliw talaga. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the office of the Vice President. Makakatay ka dyan. May patay na binigyan pa ng confidential funds. The envelopes where the money was. Bawal na bawal yun sa gobyerno. Kapag nabigay ka ng regalo, alam mo na agad that you're trying to influence something. Okay. Ngayon, yung sabi mo, Sandigan Bayan ang didinig. Hindi nga aabot ang investigasyon eh. Ang pwede lamang pong gawin ng ombudsman diyan sa mga, again, hindi lang po kay Vice President Sara Duterte ha, kung hindi po sa lahat, again, lahat, including the President, kasi impeachable official ang Presidente. Sa kanilang lahat, magagawa lamang po nila ang mag-imbestiga. Yun lang. Hanggang investigasyon lang yon. Naalala ninyo nung nakaraan, for recommendation lang at taga-utos ang ombudsman. Pero hindi rin pwedeng magsampa ng kaso sa ombudsman. Kasi nga impeachable official. Kaya nga kayang-kaya ni Sara na mag-angas. 'Di ba? Kayang-kaya niyang mamiloso po. Kasi alam niya na siya po ay hindi makakante. Impeachable official siya eh. Kaya kakapag-angas-angas yan. Diba? Ang daming accusations kay Sara. Pero ganun pa man, kinakailangan po talaga dyan ay matanggal muna siya sa pwesto. Okay, now, ito mali itong post na to eh. Ngayon, sorry ha, pero he's right. Sabi niya, hindi siya pwedeng kasuhan dahil siya pa rin ay impeachable officer. Hintayin niyo na lang na hindi na siya Vice President. That's 2028, di ba? O kaya naman, ito pa, may isa pa. Ombudsman, sabi niya, has only power to investigate, that's correct, not to prosecute. Hindi naglilitis, hindi nagpo-prosecute ang ombudsman ng impeachable officer. Naglilitis is hearing, di ba? Hindi yun pa pwede sa kanya. Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng magsampa ng kaso. Hanggang imbestiga lang si ombudsman. Tapos noon, tabi lang niya yung records, yung kopya ng investigation. Alin lang sa dalawa. Patapusin ang termino o kaya naman ay mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment ang isang impeachable official. Yun lang po ang pwedeng mangyari. So wag ho kayong magtatampo kay Boying kung wala po siyang magawa sa bagay na yan. Dahil that's beyond his authority. Under ng ating Constitution Article 11 Section 2,
ang mga impeachable official na sabi rito the following officials may be removed only by impeachment: President, the VP, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, COMELEC, COA, at saka yung Civil Service Commission. Nilinaw silang tatlo dyan. And the Ombudsman. Si Boying mismo ay maaaring ma-impeach pa oras na nilabag niya yon. Dahil culpable violation of the Constitution yun. Pag pinagpilitan niya ng niimbestagahan po natin, blah blah blah. Again, Elizabeth, kailangan pa din ma-impeach muna ang isang impeachable official kahit na ano pang kaso ang isampa sa kanya. Kahit na yan pa'y nag-massacre, pumatay ng libo-libo, milyon-milyong tao. Again, kaso po pwede po yan mangyari ay i-impeach muna ang Vice President o sino mang impeachable official. Okay, I'm just setting up a proper expectation. Dahil ayoko na sabihin wala na, ayoko talaga kay Boying nga Kasi ako inaiwan ko lang naman si Boying dahil dun sa politiko. Pero kung ganitong gaguhan na lang din ang ginagawa ng mga Duterte, di ba? Sa kanya, kay PBBM, wala na silang pakialam sa epekto ng ginagawa nila sa ekonomiya ng bansa natin. At saka kung talagang sila talagang gusto nilang maging maayos ang bansa, nirespeto naman natin sila, sinuportahan natin sila. Ba't hindi nila ginawa yung ganon, di ba? Noong panahon niya. Bakit hindi itong mga usapin ng korupsyon, di ba? Dapat hindi nila sinira yung relasyon sa Pangulo. And then itong usapin ng korupsyon, ito yung binanata nila. Di ba? Dapat ganon. Kaso wala nagaway, tapos ginagamit yung issue ng korupsyon. Kaya tuloy, ang tendency ng mga Marcos supporters, mga Marcos loyalists, ay maging defensive. Parang tipong walang nararamdaman na laganap na korupsyon. Diba? Kasi nga, pag ginamit nila ng mga DDS, alam mo na, panira. Pero ngayon, pare-pareho tayo, alam natin, dahil mismo ang Pangulo ni-recognize itong rampant corruption sa kanyang administrasyon. At siya yung gumawa na ng hakbang para mapanagot ang mga ito. Diba? Ito, from attorney. And dapat ma-impeach muna. And after the impeachment, first come, first serve dapat. Now, the VP issue has been on the menu for a while now. It's time to resolve it once and for all. Hindi naman dapat ipakulong kung hindi nararapat. Dapat lang panagutin. Right. At saka kapag na-impeach naman ang Vice President, hindi po makukulong. Walang kulong sa impeachment. Tanggal pwesto lang yan para maging civilian na yung tao. And then, pag civilian na, then lahat yan na. Pwede nang pumasok yung mga kasong naisisampa laban sa kanya. Okay, Docs? Kaya yung sinasabi ni Amy, isang malaking kasinungalingan yan. Minamanipulate niya ang isipan ng mga utu-utong supporters nila na galitin. Sabihin na ipakukulong, meron talagang ganyang plano. Naniniwala ako na merong ganong utos. No? May plan A, B, C pa siya na nalalaman. Alam ni Senator Amy Marcos yung aking sinasabi dahil former law student siya. I don't know kung still talagang familiar pa siya doon sa basic principle na yan kung ano ang mauuna. Kaya sabihin man natin na wala man pong immunity ang Vice President, katulad ng immunity ng Presidente. Ang pagkakaiba lang naman kasi nila, yung dami ng kanilang trabaho yung mandato Pero pagdating dun sa immunity nila, kung tutuusin, etong si Sara at saka si PBBM, parehong impeachable officials, parehong kailangan muna silang matanggal sa pwesto bago mapausad ang mga kaso. And for Amy, yung mga naniwala diyan yung mga naniwala sa mga kapwa ko vloggers na nagsabing, eto na, ayan na, naku po, Diyos ko po, aray ko po, lagot na po, humanda na po, yung mga OMG. Alam nyo na yun, uutulang kayo nun.
Diba, independent woman, inuutulan kayo noon na makukulong o mapapakulong ni Boying. Tapos pag hindi napakulong ni Boying, galit kayo. Diba? Itong si vlogger, kumita na. Okay? Ganun yun. Advance mag-isip, ganun talaga. Para mauturin yung mga alipo, yung mga sunod-sunuran sa kanila. Pero iba nakakausap ko mga matitino ang utak na, kala ko naman puro na. May mga matitino pa rin pala ang utak ng mga DDS. Sabi nila, yan talagang Aimee na yan. Sabi nga niya, parang parang halatang-halata ako na talagang ginagamit lang kami. Kaya lang ang nakakapagtaka lang, bakit ang i-destabilize niya yung sarili niyang kapatid? Hindi rin naman siya ang makikinabang kung sakali na mapatalsik sa pwesto si PBBM, si Sara ang makikinabang, si Inday. Anong mapapala niya? Hindi rin siya nakakasiguro na kapag lumaban si Sara sa 2028, siya rin yung magiging vice president. Kung sa inyong mga Marcos supporters, isinusukan nyo na yan, INC na lang ang bumitbit yata dyan kay Aimee, tsaka mga kasama namin, malabo yan na manalo sa 2028. Kasi iba na yan bakit daw nila tatabihan si Sara ng isang pasaway. Sabi ko, sa bagay, you have a point. Kasi tingnan nyo, pinagsama natin si BBM at saka si Sara Saltik nyo. Sabi ko, ano nangyari? Nag-away silang dalawa. Di ba? Ngayon, pag pinagsama natin itong si Sara Saltik nyo kako at saka itong si Aimee Saltik nyo na dating sa amin, ngayon inyo na, mas malala yan, rambol yan. Sabi ko, di ba? Kaya kung gusto nyong protektahan si Sara nyo, huwag nyong idikit kay Aimee. Baka kung nagawa niya kay PBBM kako yun na i-destabilize niya yung kapatid niya, magagawa niya rin di hamak kay Sara yan. Lalo baon sa utang ang tatay niya. Baon sa utang na loob. Siya ang financier since 2015 yan. Oh. Ako, sabi sa akin, sabay ko naman pare, may saltik pa talaga eh. O di sige, Sara na lang. Pero parehong may saltik. Huwag niyong pagsasamahin. Taong bayan, tayo. Yung sinasabi na ni PBBM na yung mga elepante pagka nagkagulo. Kawawa yung mga maliliit na damo, mga halaman. Talagang tayo yung matatapakan dito. Pag nagbanggaan yung dalawang yan, di ba? Sabi ko. Tsaka ako, wag paglalayuin nyo, wag magbeso-beso. Baka madisgrasya sa inday nyo. Ay nako. Okay, so iwan na po muna natin ito. At least alam nyo na ho ang dahilan kung bakit hindi po magagawa yan ni Boying Rimulya. Not because na si Boying Rimulya ay isang DDS, blah blah blah, Churbanes, mga ganon, Maka Duterte, hindi po. Not because of that. Okay?